Paano ba mag-diet ng hindi nagugutom? Yan ang problema natin, di ba? Gusto natin magpapayat. Pero minsan, tinatry mo palang bawasan yung kinakain mo. Gugutumin ka na, mahihilo ka na, sasakit ang tiyan mo, mapapakain ka lalo. So, yan ang problema. How to diet without feeling hungry. Tsaka bakit may taong laging gutom? Di ba? Tingnan natin, bakit ba tayo nagugutom? Tingnan natin yung mga dahilan. Minsan kasi, overweight na tayo, di ba? Mabigat na tayo, pero gutom na gutom pa rin. Bakit ganoon? Dapat nga, ang dami nating mga taba di ba? So, dapat di tayo nagugutom. So, tingnan natin muna yung mga dahilan. Ano yung mga sakit, ano yung mga mali sa diet, kaya nagugutom para maayos natin. Number 1, i-check muna natin, baka may diabetes. Tingnan muna natin yung mga sakit bago dun tayo sa mga diet tips. Yung mga taong may diabetes kasi, lagi silang gutom. Okay, yan ang symptoms nila. Dahil nga pag kumain sila, yung glucose hindi pumapasok sa katawan. So, naiipon lang sa dugo, lagi silang gutom, tapos lagi din nauuhaw, malabo yung mata, namamanhid ang kamay. So, papacheck ang blood sugar. Isang possibility to, laging gutom. Number 2, baka bumababa blood sugar mo or hypoglycemia. Nakaramdam na ba kayo ng hypoglycemia? Let's say 5 hours kayo hindi kumakain, parang nanginginig, pinapawisan, parang nagpa-panic attack, parang mahihilo, parang nabubulol, parang matutumba ka, magko-collapse, at gutom na gutom. Yan. So, pag mababa, kakain ka. Okay? Number 3, puyat. Yung mga taong kulang sa tulog, mas gutom sila. Tumataas kasi yung stress hormone natin. Yung cortisol level, pag tumaas yan, mas gutom ka. Okay, sleep deprivation. So, nagbabago yung mood mo, pag kulang sa tulog, may aksidente, tumataba pa. Lack of sleep. Number 4, sobrang stress. Okay? Pag na-stress ka, lagi ka rin nagugutom. Diba yan, marami kang iniisip. Yan, pag marami kang iniisip, mapapansin mo, napapagod kasi. Mental stress, nagpapagutom. Kulang sa tulog, nagpapagutom. Kaya yung mga nagtatrabaho sa call center, diba? Pag puyat ka, ang gagawin ng katawan mo, babawiin niya sa pagkain. Kasi hindi ka natutulog Kailangan niya ng energy Ang dapat nga, tulog ka Kaya kung gusto niyo pumayat, dapat mahaba ang tulog. Stress. Number 5, baka mali kinakain mo. Kung puro carbohydrates lang, puro kanin lang kakainin mo at tinapay, mabilis tumaas ang blood sugar, mabilis din bumagsak. So, magugutom ka rin. Ang pinakamagandang pagkain na para makontrol ang gutom ay protina. Dati, pag nagda-diet ako, sinusubukan ko, kanin lang at ampalaya, gulay, walang laman. After 3-4 hours, gutom na gutom ka na. Diba? Pero pag kumain, like si Doc Lisa, pag kumain yan, 2-piece chicken and rice. Prito namin, fried chicken. Yan, di siya magugutom. Kasi high protein Protein ang hindi pampagutom. Meat, protein, fish, chicken, yan, mas tatagal ka. Pero kung kanin lang, mahina yun. Mga pastries, yung mga chocolate, yung mga fast food, mabilis ka magutom Kasi high carbohydrates, mahina agad. Number 6, may mga gamot at bitamina nakakagutom. Tulad ng vitamin B complex, yung stress tablet natin, di ba? Maganda yan para sa stress, para sa namamanhid. Vitamin B, kailan nakakagutom siya? Mabilis kumuluan siyan mo, mapapakain ka. Nakakataba nga yung mga vitamin B's na yan Mga antidepressant para sa utak, nakakagutom. Gamot sa diabetes, antipsychotic drugs, pati mga pang-allergy, minsan nakakagutom din yan. Buntis, syempre pag buntis, gutom talaga yan, di ba? Ang buntis nga, 5 pounds ang tinataba during the first trimester. Tapos mula 4 months hanggang 9 months, 1 pound per week. Yan ang normal. Kailangan nila kasi kumain para sa baby nila. Pero obvious yan. Baka may thyroid problem, yung mga hyperthyroid. Okay? Pag overactive yung thyroid mo,
laging gutom. Yan, hindi maganda. Kailangan magpa-check tayo sa endocrinologist. Mabilis ang pulso, ninenervyos, pinapawisan, nangihina, laging gutom. Mahilig sa diet drinks, okay? Artificial sugar, 0 calories. Pati yung mga fruit juice, meron nga yung mga low calorie. Pag tinignan ko yung mga low calorie na fruit juice, check nyo. May artificial sweetener, artificial sugar, nakakagutom pala siya. Okay? Kasi yung sugar na yon hindi siya tunay na asukal eh. Kaya ang nangyayari, yung utak mo, nagre-ready siya na merong darating na matamis o sugar na papasok, fake sugar lang ang pumapasok sa katawan. So, dahil dyan, nagugutom siya. Nag-expect siya ng more calories eh. Bukod dito, artificial sugar, pwede magka-headache, sugar cravings, weight gain. At may bagong pag-aaral sa mga diet soft drinks, medyo nakakasama. Kaya, iwas-iwas na tayo. Number 10, baka kulang ka lang sa tubig. Di ba lagi ko pinapayo, 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. Alam ko, kaya nyo ng mga 3 baso lang, di ba? Sabi nyo, 3 baso lang, okay na yan. Kaya lang, pwede ka naman mabuhay sa 3 basong tubig araw-araw, pero delikado. Kayo mismo, subukan nyo, 3 glasses. Magugulat kayo, in 1 to 2 months, maglalabasan na yung sakit. Anong sakit? Malamang kidney stone agad yan. Kidney stone, maninilaw yung ihi, masisira yung kidneys, madidehydrate, sasakit ang ulo, mas magkaka-body odor, lahat maraming problema. Kasi tubig talaga yung pampabuhay natin. Parang puno, halaman. Kita mo, pag malakas ang ulan, ang bilis ng tubo ng mga puno, mga halaman. Kailangan natin maraming tubig. 8 to 10 glasses para sa balat, para sa headache, para sa sakit sa tiyan, para sa kidneys, at para hindi magutom. Minsan kasi, hindi nyo alam, gutom ka ba or uhaw ka lang. Baka dehydrated ka eh. Ang kailangan ng katawan mo, tubig lang eh. Ang akala mo, gutom ka. Kumain ka 2 platong kanin, tubig lang pala kailangan mo. Okay, nalilito yung utak natin, hungry ka ba or thirsty? So, other signs of dehydration, nahihilo, pinapawisan, at madilaw yung ihi. Physical exercise, ito actually, okay lang magutom eh. Pag bagong exercise ka nga, medyo hindi ka nga gutom eh. Tapos kahit mapapakain ka, depende lang sa kakainin mo. Ay kung nag-exercise ka naman ng 1 oras, kumain ka ng tamang-tama lang. So yung nagastos mo sa calories, nakain mo, okay lang yon, papayat ka pa rin. Mas mahirap yung hindi nag-exercise tapos kain ng kain. So good na rin to. So, yan ang mga dahilan bakit tayo nagugutom. Kulang sa tulog, dehydrated, thyroid, minsan sobra sa alak, nakagutom din. Pero ngayon ang problema, gusto natin mag-diet. Let's say, wala tayo nitong mga sakit na to. Gusto lang natin magpapayat dahil tumataba tayo. Ang hirap magpapayat. Pag nasanay na kasi yung katawan natin sa maraming pagkain, nasanay ka na talagang ang dami mong kinakain, tapos bigla mong babawasan, nanginginig yung katawan eh. Pag nagutom ka, actually, sa akin dito sa may kaliwa, masakit eh. Masakit sa may gitna, mamaya ma-ulcer na tayo dyan, sa may gitna ng tiyan, sa kaliwa, tapos sasakit ang ulo mo. Parang may yung acid hanggang sa ulo, masakit. Parang may headache ka lagi dito. So, hindi naman pwede kain ka ng kain. Okay? Pag kain ka na kain, taba ka ng taba, magkakasakit din tayo. So, para maibsan yung gutom, eat more protein. Sa plato, bawasan mo na lang yung kanin mo, damihan mo yung ulam mo, mas tatagal ka. Subukan mo yan. Kaysa puro kanin, konting ulam, mas hindi ka tatagal. Pumili ng maraming gulay, pwede rin yung pampabusog. Diba? High fiber siya. Yung gulay kasi marami siyang fiber, malaki siya tingnan, pero low calorie. Okay? Number 3, pwede mag-exercise. Okay? Depende sa'yo. Kung talaga nanghihina ka, di konting bawas sa exercise. Pero maganda pagkakain, exercise din yan. Para hindi tumaba. Tulad ng sinabi ko, maraming tubig. 8 to 10 glasses of water. Pag nagpapapayat, tubig lang talaga. Huwag mo na isipin, Dok, ano inumin ko? Juice ba? Soft drinks ba?
energy drinks ba, o ano, diet ba, tubig na lang. Buko ba? Kahit buko, 45 calories per glass. Isang buko, baka mga 150 calories yun. Tataba ka lang eh. Healthy ang buko, pero ang question is, gusto mo magpapayat eh. Kaya tubig lang talaga. Small frequent meals. Pag nagutom, huwag ka kumain ng marami. Ako, ang trick ko talaga, saging. Dami namin saging ngayon. Pag nagda-diet tayo, saging. Pag nagutom ako madaling araw, mga 3 a.m., yan, kain ako kalahating saging, tapos tubig. Pag nagutom pa ulit after 2 hours, kalahating saging, tapos tubig. Hanggang umabot ako sa next meal ko. Hindi natin kakayanin yung intermittent fasting. Yung iba kaya siguro for a time, pero yung mga 12 hours, 16... Ako, pag kumain ako ng 6 p.m., baka hindi na ako umabot ng 6 a.m. Sasakit na tiyan ko ng madaling araw. Mapupuyat pa ako. So, dapat talaga, small, frequent meals para kahit kumain ka ng madalas, konti lang, hindi ka pa rin tataba. So, yan ang mga tips natin. Tulog. Mas tulog ka, mas di ka makakain, mas mababa stress hormones mo. Healthy fats, very important. Regular protein, pampabusog, konting fruits and vegetables, pero wag lang yung mga matatamis masyado, wag over. Tubig, ayan tubig talaga, pang control ng hunger. Bago kumain, 1 basong tubig o 2 basong tubig para medyo busog ka na. Pampabusog, tubig. Konting exercise. Yan, medyo hungry, sobra hungry, medyo busog, sobra busog. Pag nabusog na konti, may laman na ang tiyan, tama na. Okay? Para ma-spacing mo yung pagkain mo. Kasi isang pagkakamali lang sa isang, nakikita ko, ang daming kumakain ngayon, Doc Lisa, yung mga all you can eat, yung mga 1,000 plus, nako. Kung ayaw nyo magpapayat, pwede, pero para sa akin, hindi po healthy yung ganun. Doon na tayo sa normal restaurant, normal na ulam para makontrol mo. Kasi oras na kumain ka ng marami, parang binanat mo yung tiyan mo, mamaya gutom ka na naman. Paano tayo magpapapayat? Para hindi mag-overeat, dahan-dahan na pagkain. Ito nga daw, smile at your food. More vegetables and protein. Yan 20 minutes, bagal-bagalan, nguya-nguya mo na. Pag nabusog na, pag may laman na ang tiyan, tama na. Okay? Fiber, pampabusog. Bawas sa matatamis. Okay? Matatamis, junk food, yung mga chichirya, lahat ng kakanin, di ba? Kakanin, sugar, and carbohydrates lang yun. Lalo tayo tataba. Yan, how to feel less hungry with fewer calories. Yan, yan ang mga pagkain. Itlog, pwede pampabusog din yan. Gulay, pampabusog. Protein, pampabusog. Yan, solid food, better than liquid. Mahirap yung mga chocolate drink, yung mga ice cream. Medyo ingat tayo. Mas madalas ang pagkain, pero pa konti-konti. Ako, saging talaga. Saging pampabusog. Saging ginagamit ko. Iwas sa mga fast foods at simple carbohydrates. Maraming tubig. Yan, paulit-ulit. Tubig talaga ang panlaban natin sa gutom, tsaka matulog ng maayos. At bawas stress din. Okay, sana po nakatulong to para makadiet at malaman yung dahilan bakit lagi tayong gutom. God bless po.